Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa nagtitrending ngayon dito sa abroad. Makagago versus Norman Culaong or Mangusin aka FLM na binansagang scammer daw. Okay, ito na. Norman Mangusin nilaglag ng interviewer niya. Wow. Wow na wow mga kaibigan. Dahil nga si Makagago ay laging trending sa mga OFW. Ito na, reaction video lang tayo. Ito. Norman Mangusin versus Makagago. Makagago, pasok. Intro. Norman Mangusin. Kayo ang mga tunay na demonyo! Galingan mo ka ang utang ina mo! Manalo, achievement na yun. Why? To all the people of Cebu is being born. Ganda ng intro ni Makagago, ha? Papansin niyo si Madam Imelda, oh? Sinapak niya si Mangusin. Sinapak niya. Ayan, oh. Continue lang. Why? Because it is depend upon... Mga kaibigan, reaction video lang ito dito sa intro, ha? Ayan na, si Mangusin, pari na, ha? Tapos nag-sign of cross siya doon sa kanyang picture. Alright? Continue lang. The person now who lives in the capital. Si nanay niya, no? Si Chef Francis Marcos. Uy, parang ina! Ayun. Fuck you! Kung ano yung tanda dyan, hindi nyo dapat pasunuin yan! Yung mga gamit Kaibigan, ha? Intro lang yan, Makagago. ko nasa labas na Pare, sa sinituro ko na tutulong, pare! Ang sabi naman ni David Pinito sa rin. Season 2. Makagago, pasok. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man? Naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, today ay napakaseryoso po ng ating tatalakaying issue ukol kay Norman Gusgusin. Talagang bilib ako dito sa intro ni Makagago. Oh? Ang galing ng ano nito, si Mangusin may hawak na ano yan? Bible or ano ba to? Siguro ay book of ano niya. Ng binudol. Mga kahombre ko. Dabige! Dabige! Yan na. Eto na. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ayon kay Gusgusin, may isang taong pinilit na hanapin siya, mga kahombre ko, upang sumangguni sa kanya sa mga samut-saring pangyayari, mga kahombre ko. 1 ng Disyembre. So ako po ay may bisita na hindi ko po ito sinasadya. Hindi ko sinasadyang bisita. Actually po, ang pangyayari ay Napansin ko lang dito kay Mangusin, pag nagla-live. Kada live niya, dala niya yung picture niya. Kada lipat ng bahay niya, dadala niya yung picture niya. Ayun. Pansin niyo? marami hong tumawag at pinilit daw niya akong hanapin ako. At upang sumangguni sa akin sa mga pangyayari. Ako naman ho ay hindi naman ho ako maramot na tao. Una higit sa lahat ay hayaan na ho nating siya ang magpaliwanag at para malaman natin kung gaano ba talaga kabuti yung iniidolo yung tao. Alam nga naman ikaw ay idol, budol ka. Naalala ko tuloy, nanood ako ng ano nito. Nanood ako ng TikTok nito. Ang dami nito nabudol sa TikTok. Kunwari, mamimigay siya ng pera doon sa mga bata. Sabi niya, ibibigay daw niya 10,000. Live yun. Ngayon, yung bata naka-live din. Tapos kunwari, ibibigay niya, sisenda niya ng pera. Tapos pinanood ko yung, sabi niya, ayan na, nasend ko na yung 10,000 sa'yo, iningning. Ngayon, yung bata, nawala na bigla, nawala na sa screen niya. Tapos tiningnan ko yung page ng bata. Walang binigay. Nagreklamo yung bata. Walang binigay sa akin. Sabi, meron 10,000. Continue lang.
Pero wala kung yun, dito lang tayo. bakit siya at anong dahilan kung bakit siya napapunta rito sa akin. Wow! So pinapalabas po mga kahombre ko ni Norman Gusgusin na ako'y isang masamang tao. Oh. Wala namang problema doon. Atin pong pakinggan at talakayin natin ang pang-100,000 pong beses niya na pagsisinungaling sa harap ng mga tao. Grabe At naman, 100,000. Grabe naman yun. Hindi naman bilang sa kamay yun. 100,000. Oh. Ibang klase talaga si Norman Culaong, ano? Continue lang magagagawa. atin pong pakinggan. Okay. Yun. So, unang-una, ano pangalan mo? Ako si Joshua Ray Ramirez. Joshua Ray Ramirez. Ngunit, kumakalat lang po ngayon lang sa isang post ni Food Genius kung saan ang totoong pangalan nito ay si Joshua E. Avesilia Frial, mga kahombre ko. Yan ang ginagamit ni Mang Hussein. Binayaran niya yan. Joshua Avesilia Frial. Dating nakakulong, may kaso. Bakit ka na ganyan? At meron Naku. na pong mga sari-saring mugshots ang taong ito. Naku, ay may kaso pala ito. Diyos ko. Sisirain ang buhay mo niya. Nagpagamit ka kay Mang Hussein. Paano mo ako nahanap? Tanong ako sa mga gwardiya. Okay. Hindi. Paano mo ako? Gwardiya ako yung bahay mo talaga doon. Saan ka pumunta? Doon sa Bilang Village, sa BF, ano ba yun? Sa Warsaw. Warsaw. Ano sabi ng gwardiya doon? Exclusive eh, kailangan daw. Tinawagan ko muna nga. To verify na talagang ano ako sa Pero wala ako doon. Bakit nakamas? Ano? Nakamas? So hanggang sa nung tinawagan ako ng gwardiya, ikaw ba'y pinilit mo kung makausap talaga o hinanap kita? Sinadya kita talaga rito. At sinaad niya po Ay, na napansin ko lang ha, mga kaibigan ha. Apat sila. Isa, dalawa, tatlo, apat. Siguro kasama nito yung isa. Apat sila. Okay. So ngayon, may tanong lang ako. Joshua, bakit mo ko sinadya? Si Makagago. Katrasol niya sa amin yan. Lahat kaming mga kapwa naming artist, binabatir kasi yan. Okay. Baga binabash kami lahat niyan eh. So parang kasi mga kapatid, first time ko pong gawin to. Ay hindi ko po ito gawain. Dumali. Scripted ito. Duda ko lang ha. Kasi nga, hindi ko pa napanood to ng pool na pool eh. Ito ay hindi ko gawain itong mga ganitong bagay. Kaya sabi ko, sige, tutulungan kita, magla-live tayo, magko-live tayo, at para malaman ng tao kung ano yung kanyang hinaing. At sinasabi niya, ano yung pangyayari kahapon? Bakit sinasabi mo na nilusob mo si Makagago sa San Pablo? Punta kami ron. Kasi nga, masyado na siyang sa amin eh. Masyado na siyang mainit din eh. Gawa ng kung ano-ano sinasabi niya sa amin. Kung ano yung pinaparating niya sa amin. Banta-banta sa amin Wala gano'n. naman ako napapanood na binabanatan ka ni Makagago. Ano yung pangalan niyo? Joshua? alam mo, bata, sa totoo lang, marunong akong magbigay ng pasensya at ng paumanhin sa mga tao. Pero kasi sobrang grabe na tong ginawa mo na mga pagsisinungaling. At dito tatalakayin po natin, mga kahombre ko, ang mga kasinungalingan niya sa interview kuno na ito ni Gusgusin sa kanya. At ito ang masasabi ko sa iyo, bata. Ikaw ay nilaglag ng napakatindi ni Gusgusin. Nako. Lagot. Lagot ka ngayon. Tulad niyan, wala na siyang pakialam sa'yo. Ayan! Yaman ni Popcorn mga kaibigan ha. Medyo nakakalimut tayo. Yung intro ni Makagago na inabangan nga ng sambayan ng mga Pilipino dito sa abroad. Yung gano'n no? Gatas na gatas na gatas. Okay. Ako na lang ang salita doon. Ayon sa dakilang mga marites at dalubhasang ekspertong kupal, ito daw ay tinatawag na gatas na gatas na gatas na gatas na gatas. Nakukuha ko na mga kaibigan ha. Nakukuha ko na. Sabi Makagago. Ibang klase. Palakpakan sa ulo. Si Mang Hussein. Okay. Continue lang. Continue lang. Yan ang masaklap. O una, mga kahombre ko, sabi niya, Pinuntahan namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon. Kahapon.
nakarating kayo sa bahay niya? Doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Sa ano yan eh? Sa may Mahogany, San Francisco. San Pablo, Laguna. Mahogany? Hindi ba Citadela? Hindi naman na siya doon nakatira eh. Hindi na siya nakatira sa Citadela. Ang nakatira talaga doon, yung mga ano niya, mga kahombre niyang bugok din. Doon sa Citadela? Lagot ka. Nilusob niya daw ako kahapon, November 30. At ang village daw ni MG sa San Pablo ay Mahogany Village, mga kahombre ko. Okay? At dito, mga kahombre ko, sinabi naman po ng bidang-bidang si Kulaong na hindi ba daw sa Citadela ako nakatira? Sa San Pablo City, Laguna, mga kahombre ko, wala pong Mahogany Village. At lalong-lalo na wala pong Citadela, mga kahombre ko. Yan pong Citadela ay sa Las Piñas. At yan naman pong Mahogany Village ay sa Binya. Naku, ay Sala. Sala yung in-interview ni ni Kulaong, Mangusin. Naku, alatang nagsisinungaling na agad, mga kaibigan, ha? Continue lang, makagago. So, dyan pa lang, mga kahombre ko, palpak na. Alam nyo na, nakasinungalingan. Sino pa bang Alam na. iniwala sa tao na ito, mga kahombre ko? Sobrang labo po ng pinagsasasabi at pinaggagawa ni Norman Gusgusin sa social media. Diyos ko, Lord! Diyos ko, Natatawa Lord! talaga kung pag binabanggit ni makagago yung Norman Gusgusin. Oh. Bagay lang sa pangalan niya yon, Norman Gusgusin Kulaong, Mangusin. Bagay na bagay, mga kaibigan eh. Kaya pag sa social media, sa YouTube o kaya sa kahit sa anong platform, i-search mo ang Norman Kulaong, lumalabas ito. Si Mangusin. Mag-type ka ng Norman Mangusin, lumalabas din. Continue lang. At ito pa, sobrang nakakagulat, mga kahombre ko. To the point na tinitira ko daw siya. Saan kayang platform? Yan nga, sinabi ko kanina, wala kahit sinong platform. Makikita na tinitira niya ito si, yung Joshua. Saan kayang mundo ko siya tinitira, mga kahombre ko? Kasi, mga kahombre ko, bilang isang ko to ng video, dapat alam niyo, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. Commercial ni magagago ay Tap Send. Okay? Continue lang. I-download ito. Mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. Tap na, mga kapwa ka-OFW. Promo code, makagago. Grabe, ano yan? May iba kaya akong platform kung saan ginagawa ko yung sinasabi niya ng patago? Hindi ba dapat kung ginawan ko to ng video, dapat alam nyo? Tama. Ang dami. Lahat, itong mga video ni Makagagaw, mga kaibigan, halos lahat dito, panood ko. Ibang klase. Ibang klase. Kasi nga, nasubaybayan ko dito, si Mangusin. Kung anong mangyayari, kung makukulong ba, or ano ba talaga, kung kailan. Diba? Pero ako'y naniniwala na ito ay darating ang panahon, si Mangusin ay makukulong. Makukulong. Kasi nga, ang daming galit dito ng mga OFW. Dapat lang talaga. Ang daming nabudol nito. Kawawa, yung mga OFW natin dito na nagbigay dito ng kapirahan. Sa mga challenge niya na akala ay go. Yung pala ay tinake home. Binulsa, binudol. Oh, Diyos ko. Ba't ganon? Paano nangyari yon, mga kahombre ko, di ba? Kasi nungalingan na naman, tama? Grabe talaga tong tao na to. Grabe talaga tong mga to, mga kahombre ko. Grabe, as in. At dito, nagkwento pa rin siya. Yung taon namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon. Nakarating kayo sa bahay niya? Doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Sabi mo, may security ako. Tas nasa labas ka ng village. Now, paano ka nakakasigurado na ang bahay ko ay nasa bungad ng village? Alam na, scripted lahat. Sinungaling mo talaga. Tapos
Tapos, mga kahombre ko, dito, ang sabi niya, Pero sinasabi mo na binasag yung cellphone mo. Binato ng gwardiya. Patingin nga kung talagang totoo yan, binato ng gwardiya yung cellphone mo. Pumunta daw siya raw at nagbibideo daw siya. Ngunit ang ginawa daw ng gwardiya ni Makagago ay binasag yung kanyang cellphone. Kung makikita nyo, Sige, pakita mo kami. ayan. Okay, mga Kung makikita nyo ho dyan, puro lamat ho yung cellphone. We. Alam na. Kasama Ayan, sa script yan. Puro lamat. At basag. Ay, tumasalot Talaga si Kulaong talagang ito mga kaibigan, kahit hindi mo pa panood ito, no? Pag kita mo pa lang yung unang alam mo naman na scripted at saka yung lalaki na in-interview nila. Alam mo na binayaran nito ni Kulaong Ganon katindi ito mga kaibigan. Ganon katindi si Norman Gusgusin. Ako. so ano ba talaga ang gulo ng storya mo? Ano yung bodyguard ko? Ano yung security? Ano yun? Totally, alam na agad na meron kang gagawin na hindi maganda sa akin. So automatically, pumunta na agad yung security ko kuno sa security guard. Okay, alright mga kaibigan, medyo ipo-forward natin. Ito yung napanood kong part na interview. Okay, in-interview niya itong in-interview yung lalaki kanina. Ngayon, itong lalaki na in-interview niya nagsalita na. Okay, dito tayo sa nagsalita na yung interview na binayaran nga daw talaga. Okay, kaya yun tama rin nga ako kanina, sinabi kong binayaran na scripted. Ito yung nagtitrending ngayon sa social media. Literal po na nag-send siya ng isang video message para sa Yan akin. Ito na. Magandang gabi po sa inyo. Ayan mga kaibigan, yung ini-interview kanina ni Gusgusin, ayan, nagpapaliwanag ngayon. Papanoorin natin Okay, Joshua, pasok. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about po kay Sir MG. Nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila, na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000, bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. Ano ka ba Joshua, nagpagamit ka kay Kulaong, hindi mo pa napanood si Makagago, laging trending ito. Tungkol dito kay Mangusin. Ikaw nagpagamit ka, alam mo naman lahat si Mangusin, pag ginamit niya, lulubog ka. Mahalongkat pa yung mga kaso mo, may kaso ka pala nung araw Kaya lang nakalaya ka na or nagbagong buhay ka na, ngayon nagpagamit ka. Makakasuhan ka ngayon. Nako, Diyos ko, may Marimar, anak ni Janice. Okay, Joshua, continue lang. So ngayon, sabi po nila, pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Kaya ako naman po yung 50,000 na yun. Kaya naman po ako napakandon dahil po ako, nagpabalak po ako magtayo ng sarili ko pong negosyo na motor shop. Kasi nga po, gusto ko na po magbago. Gusto ko na rin po maging maayos yung buhay namin. Bakit naman ganyan, Joshua? Ibig sabihin yung ipupuhunan mo na 50,000 galing sa kalokohan. Malas yan. Hindi mo ba naisip yun? Galing pa kay Mangusin kung sakali. Tapos 2,000 lang binigay sa iyo. Nako. Kaya po, natakam po ako sa sinabi niya kung bibigyan po ako ng 50,000. Ano ba nagsasalita doon sa loob yung babae? Asawa siguro niya. Sana talagang tanggapin. Kaso po talaga, natakam po ako sa pinagyan po nila ako ng face mask, pinilit po nila ako, nandun na kami sa kanila. Sabi po nila sa akin, andito na daw po ako sa kanila. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ko ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag yan ang napanood ko kanina, binigyan lang ng 2,000. daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag daw po ako doon, pag nakita daw po ako bumalik doon, wag daw po akong papasukin. Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan. Hindi ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako. Kaya wala.
mahirap sa iyo. Nagpagamit ka kay Mangusay talaga lahat ng dumikit. Tama yung interview ni Makagago doon kay Kwan eh. Lahat ng dumikit dito kay Gusgusin ay siguradong magda-down, maghihirap ang buhay at mapapahamak. naman po nagawa dahil po... Ayan mga kaibigan, proof of evidence ito. Na pag dumikit ka kay Mangusin, ayan, dumikit siya. Nagpagamit. Nangangailangan po ako ng anak, gawa nga po magtatayo ako ng sarili kong negosyo, ng motor shop nga po. Kaya ako po pinatulan. Hindi ko naman po expected na ganun po ang gagawin ni Norman Mangusin. Kay Sir MG po pala, Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Sa mga lahat ng supporters ni Sir MG, pasensya na rin po kayo. Hindi ko po talaga intention yung ganyan. Talaga pong natakam lang po ako sa offer po ni Sir Norman Mangusin na 50k. Nabibigyan daw po ako pagkatapos ng video. Pagkatapos po ng video na yun, binigyan lang po ako ng 2k. Tapos po, binili na po sa guard na wag ako pababalikin. 2k? May 50,000 ang usapan, 2k lang, nilaglag ka na, wala na yon, ganon. Hindi ka nahiharap niyan ni Mangusin. Ngayon, sikat ka pa sa social media dahil sa kalukuhan. Trending ka sa Facebook. Trending na trending ito sa Facebook, ito si Joshua na ito. Kawawa naman. Maawa ka rin talaga kasi nga ginamit ni Makagago, ni Mangusin. Ginamit siya. Ngayon, ang problema, trending ka sa social media, wala ka namang kinikita sa social media or hindi ka kilala doon. Pangit, di ba? Continue lang. Kawawa ka. Nag-trending ka sa kalukuhan. Ginamit ka ni Mangusin. Ano na po ang ginawa. Nasa umuwi po ako rito, nakita ko po yung mga post po ninyo, yung mga ano po ninyo. Yung asawa ko po kasi umiiyak, naawa po ako dahil hindi ko naman po alam na ganun po ang mangyayari. Nako ay Joshua, may asawa ka, baka mamaya may anak ka pa. Paano yan? Dala-dala mo na yung lifetime. Sa mga tao po na dyan, sa mga tao po na nag-share po ng video, nag-ano po na humingi po ako ng pasensya sa inyo, ng kapatawaran po sa inyo, lalo na po sa inyo sa Renji. Humingi po ako ng pasensya sa mga... Ito mga kaibigan, kasi nga marami itong sinabi kay Makagago na sa script na ginawa nila ni Mangusin. Depende ito kay Makagago kung ito'y patatawarin or hindi. Pero kung sa akin, hindi ko patatawarin ito. Kasi nga, yung mga sinabi nito, doon kay Makagago ay napakasakit mga kaibigan, napakasakit. Talagang pasok kung may kaso, kung papailan mo ng kaso. Pasok ang mga sinabi nito. Kaya lang, ginamit ito ni Mangusin, nagpagamit. Kasama ka na rin sa kaso. Nasabi ko po sa inyo, pati kay OG, kay OG, kay OG sa akin, hindi ko po sila kilala. Ayun po yung nakalagay po sa script na pinabasa po sa akin, na kinakabisado ko lang po na sabihin ko daw po yun at para po talaga daw po makatotohanan yung script po na binigay po nila sa akin. Hindi ko naman po lubos akalain na ganito po yung kakainatnan. Yung mga post po na pinopost nyo po sa akin, yung mga picture ko po dati nung panahon pong nakulong po ako, pinagbayaran ko na po yan. Kaya nga po ako nag-aanot para magtayo po ng sarili ko. Hindi ka pa nagbago ng tuloy-tuluyan. Nagpagamit ka kay Mangusin, mabuti na lang si Makagago ang kung ibang tao ang lumalabang kay Mangusin ay walang panama eh. Kasi nga ito si Mangusin talagang maraming naniniwala dito kahit papaano. Marami pa rin nabubudol ito. Ewan ko ba kung bakit gano'n ng mga Pilipino, alam na may scammer tuloy yung iba na naniniwala. Negosyo. Kaya po ako natakam po sa ibibigay po ni Sir Norman Mangusin na 50,000. Kaya ako po yun. Kasi po, sabi niya po, sabi ko po sa sarili ko, may pasimula na po ako. Hindi ko naman po alam na gano'n. Gaganunin po ako, bibigyan ako ng 2,000 tapos mababayaan po ako. Sama talaga ng loob nito. Kaya ito yung naglabas din sa social media. Naglabas sa social, kasi 50,000, 2,000 lang binigyan ni Gusgusin. Pambira ka ng Gusgusin. Kala ko muna, trilyonaryo ka. Ang dami na budol nito, trilyonaryo ba naman? Siyempre, kahit ano yun, kahit magkasunogan ng pera, sunog ka na. Pero yung pera niya, hindi pa. Ibang klase mong budol, mga kaibigan. Kahit ako noon, aminin ko na, naniwala din talaga ako, kasunogan ng pera Kahit siya kasi nga, kapatid niya si BBM di ba?
Eh, alam naman natin, mga Marcos, daming gold, dahil pira, trilyon. Di ba? Yung interview ni siyempre, naniwala naman namin pinanganak na trilyonaryo. Doon, nabudol ang mga Pilipino. Yung pala naman ay hindi naman pala kapatid. Ay, lintik na buhay yan. Diyos ba? Continue lang. Sa mga tao na nakakita ng post, sa mga tao na-involved dyan, sa mga tao na nabanggit na pangalan doon, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Hindi ko po kagustuhan din yun. Sadya po talagang nangailangan lang po, natakam lang po ako sa ibibigay po kasi kaya ako po nagawa yun. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Lalo na po sa inyo, Sir MJ, pasensya na po kayo. Alam mo, bata, nakakaawa ka man at ikaw ay isa ng ganap na nagamit ni Mangusin, kailangan mo pa rin ite ang consequences ng pinasok mo. Mga aksyon na ginawa mo, mga kasinungalingan na sinabi mo, at mga bagay na inallege mo sa akin na walang katotohanan. Yan na. Tama. Ay kailangan mong pagbayaran. Ay, buhay si Mangusin, Gus-Gusin. Damay-damay na. Nandamay pa, kawawa naman si Joshua. Nadamay ng walang kaalam-alam. Dahil sa kapirahan, ayun. Damay ka ngayon. Ang tao talaga, may nabubudol pa rin hanggang ngayon. Nagtataka lang ako sa mga tao na madali mabudol. Katulad dito sa bansang Canada. Ang daming nabubudol dito, mga kaibigan. Alam mo kung anong budol dito? Yung mga nagtitinda ng kawali at kaldero, na binibenta nila 17,000 hanggang 20,000. Samantalang yung ng budol, binili lang nila ng 1,000 yun Tapos bibenta nila ng 17,000 sa mga taga-Canada. Oo. Budol, hindi, parang sales stock style. Hindi aalis sa bahay mo hanggat hindi nabibenta yung binibenta nilang kaldero, kawali, na halagang 17,000 hanggang 20,000. Madami ang bumili, mga kaibigan. Marami hanggang ngayon ay marami pa rin bumibili. Ganon ang budol sa Canada. Pero dito lang tayo kay Makagago, mga kaibigan at Mangusin. Ayun na nga, ayon kay Makagago ay tuloy. At tuloy ang kaso kay Norman Gus-Gusin. At itong si... Paano na lang kung sa iba mo yan gawin? Na walang kakayanang sagutin ka or pabulaanan ng mga pinagsasasabi mo. Kasi tulad niyan, mga kahombre ko, makikita nyo na kung hindi nyo na-search na lahat naman itong tao na ito, nahanap, sigurado ulit-ulitin ito ang pagsisinungaling against me. Malamang. Tama. Okay? Hanggang dito na lang, mga kaibigan, at puputulin ko lang. Kasi nga, itong vlog ni Makagago nito, isang oras pala ito. 1 hour and 1 minute and 30 seconds. Napakahaba, mga kaibigan. At talagang ito ay tinatawag ng mga marites at dalubhasang kupal na gatas.